Hi guys, this is Doc Jello. Today, I'm gonna be sharing sa inyo one of the case ko dito sa clinic. My patient's name is Freddy. So, 20 kilogram mixed breed dog siya and meron siyang reported lameness or sakit kapag naglalakad siya dito sa kanyang likuran. Ang tentative diagnosis natin sa kanya is osteoarthritis at hip dysplasia. So ngayon, hinihintayin natin si Freddy kasi pina-x-ray natin siya at yun na nga, doon nakita na meron tayong findings sa kanyang pelvic bones pati sa kanyang femoral head. So, pinababalik natin yung owner dahil kailangan ko mag-perform ng blood chem sa kanya to assess yung kanyang kidney at liver. Pero i-share ko sa inyo yung case na to para alam niyo at aware kayo na ang osteoarthritis at hip dysplasia is happening sa mga aso. Actually, Freddy is an 11-year-old dog. So, ibig sabihin nito, medyo matanda na or geriatrics na si Freddy. So, kailangan natin mag-perform ng mga test sa kanyang kidney at liver to assess kung healthy pa ba ito para malaman natin kung paano natin gagamutin at i-manage yung condition niya. Later on, in this video, I'm gonna show sa inyo lahat yung x-ray result niya para makita ninyo kung anong itsura ng x-ray ng isang asong mayroong hip dysplasia at arthritis. Share din natin sa inyo kung paano natin minamanage yung mga ganitong pasyente at kung sakali man makita din ninyo baka sakaling ang inyong mga aso ay may ganitong klaseng senyales din. So yung mga signs and symptoms na pwede nyo makita sa inyong mga aso para masabi natin na baka may ganitong condition siya. So I hope you'll stay in this video. Mamaya pagdating ni Freddy, magvi-video uli ako at tatapusin natin yung vlog, i-share natin yung ating consultation sa inyong lahat. So yun, habang wala pa si Freddy, I'm gonna be attending other patients muna while waiting for Freddy. Ano to? For ano siya, Goldie? For vaccination? Sorry. Anong number cases? Ba't kaya nagbabago sila ng number, no? Kaya nang kain, Goldie? 457 to? 7538. 451. So yun, currently, dito sa clinic, we are not accepting clients inside. So, bawal pumasok yung mga clients dito. Ang ginagawa namin is we're calling them sa sasakyan, tapos pinipick up na lang ng mga assistant namin yung dog. And then lahat ng gagawin, dinidiscuss namin through phone, kung vaccination, deworming, check-up, lahat through phone ang ating usapan. Tapos yun, we're doing this to prevent na magkaroon kami ng contact with other people dahil alam nyo na nga yung history ng clinic, nagkaroon kami ng COVID. So, natatakot kami na ma-expose pa further. Unless kami ay completely vaccinated na, baka dun pa lang kami ulit magpapasok ng mga patients. So, we've been busy kanina. And actually, ngayon din may mga nakapending na patients sa labas. Share ko lang din sa inyo lahat. Kanina may nagalit na pasyente sa amin. Ay, pasyente. Client pala. Nagalit siya dahil naghihintay siya daw matagal daw. So, I think 17 clients ata yung ina-attend natin nun. Almost. So, ayun. Nagalit siya kasi nung turn na niya, sabi niya sa akin, ang tagal-tagal daw. So, yun na nga guys, kung kayo, gusto ko lang po i-share sa inyo, if you are going to a hospital or veterinary clinic and you have an appointment with a doctor, huwag po sanang sasama ang loob ninyo dahil hindi naman po kayo naghihintay dahil gusto kayong pahintayin ng doktor. We are handling patients, tayo natin minamadali yung mga pasyente natin. Usually, kada consultation natin, we are doing everything to provide yung best that we can. And hindi naman po kayo maghihintay dahil trip lang ng doktor. Kaya, wag po kayong magagalit dahil darating din ang turn ninyo, anasahan ninyo that we're gonna attend you properly. Kaya, yun lang, share ko lang kasi kanina nagalit siya dahil ang tagal daw niya naghintay. Tapos, actually, nakatitig siya sa akin doon sa labas. Nakatakot. Oh, no! Attend ko lang to, tapos kunin na natin si Freddy. Ilang kilo siya? 250. 3.3? Nandiyan na daw si Freddy kaso may pasyente pa ako. Hello po, good afternoon. Ma'am, si Kisses po. For deworming po siya, ano po? Kakamustahin ko lang po si Kisses.
Kakamustahin ko lang po yung aso, ma'am. Kamusta naman po siya? Okay naman po siya, Dok. Wala naman po tayong bulate na notice nito mga nakaraang linggo. Wala naman, Dok. Okay, sige po. So, proceed lang po ako sa vaccination, sa deworming niya, and then yung vaccination po ni Kisses, we can do it by December 30 or November 30. Maalin po, pwede natin pagsabayin na yung dalawa para po once a year na lang tayo babalik for the vaccine. Yung deworming naman po niya, ma'am, after 6 months. Pero kung halimbawa pong may contact sa labas, naglalakad sa damo or sa lupa, yung aso, ideally every 3 months po sana. Ay, Siya. nasa loob lang siya, Dok, sa ng bahay. Alright, sige po. So, 6 months po duration. December 12 naman po. Sige po, Dok. Sige po. So, deworm na po namin siya, ma'am, ha? Okay, Dok, hindi pa yung kumain. Okay lang. Okay lang po. Wala naman pong Sige, problem. sige, okay. Okay po. Thank you po. Eh guys, si Freddy pinapapasok ko na. Ay, ayan na siya. Tingnan nyo, ha. Papakita ko sa inyo. Freddy. Ayun, hirapan siya maglakad, oh. Sige, Ferds, tulungan mo siya. Nahihirapan. Ayan, dahan-dahan. Dito na lang, sa surgery room. Kukuha na natin siya ng blood for for chem. Sige. So guys, ito si Freddy. Yan yung patient ko na, ayan, kita nyo yung likuran niya. Actually, napakalaking aso niyan before. Tapos bigla na lang hindi na siya makalakad ng normal. Ayan, kita nyo. Medyo masakit yung likod. Dito banda yung pelvic bones. So yan, no, medyo namamaga siya. Kasi masakit. Mamaya pakita ko sa inyo yung x-ray niya. May osteophytes siya. Pero for now, kukuhanan ko po muna siya ng blood, okay? So guys, ito yung nakuha natin blood. The process will be blood chemistry. Isi-centrifuge muna natin to para makuha natin yung serum. Tapos yung serum ang gagamitin natin para dun sa ating blood chem. So medyo matagal, mga around 30 minutes bago matapos. So maghihintay yung owner nito. But let's find out kung anong makikita natin sa kanyang kidney before tayo magbigay ng mga medication or management medication natin for the arthritis at hip dysplasia. Freddy! Hello! Ayan si Freddy, oh. Bait-bait pa naman yan ni Freddy. Tapos ang sakit-sakit ng likuran niya. Takot ka? Takot ka? It's okay, baby. Punta tayo sa laboratory. Ayan. Ba't nakabalik ko? So ngayon, ito yung ating centrifuge. Natin. For 10 minutes. While waiting for the 10 minutes dun sa centrifuge, itong chem naman yung bubuksan natin. Para nag-heat up na siya, tapos ipapasok natin yung blood ni Freddy dito. Have access. We still have 7 minutes sa spin nitong ating blood. My next patient ako for vaccination 6-in-1. Ito siya. Ano nga name niya? Si Bingo? Hi, Bingo! Hi, Bingo! Ay, hyper! Ako ng vaccine. Wait lang, Ano nga siya? Rabies, no? Saka 6-in-1. So, ito. Kumuha na ako ng vaccine. Kailangan laging malamig yan. So, dito kasi tayo sa surgery room. So, hindi agad natin makukuha yung yung bakuna. Kaya kailangan naka-ice. Unahin natin rabies. Dito tingin ko hindi are na ganyan lang. Kailangan hawakan mo siya ng maayos. Yan. Teka lang. It's okay. Okay. Alright. Isa pa. 6-in-1 naman. Where's 40? Last one. Okay. 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 Done. So, dito sa aking relo, we still have 2 minutes and 45. So, I maximize my time kapag may hinihintay na ganyan na for check-up na non-infectious, nag-attend ako ng other patients for vaccination. So, yeah, balikan natin to. 2 minutes na lang siya.
So, ito yung sample natin para sa ating... Ayan. Tignan nyo. Ayan yung serum. Nakahiwalay na yung blood, yung serum yan. Yan yung gagamitin natin for the blood chem examination niya. Alright. So, dito na yung sample niya. Ito. Wawal. Yan. So, i-process na natin yan. Okay. Ito yung test kit natin. Pakita natin yung tsura. So, yan. Parang puso ni Iron Man. Yan. Ilalagay natin dito sa machine. Pero papatak ko muna dito yung sample. So, ito yung pipette natin. Kukunin natin to. Yung pipette. Tapos, kuha tayo around 100 UL. Ata to. So, kukuha tayo dito ng serum. Right. So, ito yung sample. This will go here. Alright, ganun lang, kadali. That will proceed inside of here. Okay. Close. So, yun naman. Type natin, dog. Male. Ilan taon na siya? 11 years. Done. Patient ID 06-12-21-01. Ngayon, this will go for 30 minutes. Analyzing sample na tayo. Balikan natin siya in 30 minutes. So, yan, nag-oras na tayo dito sa aking relo for 30 minutes. And then, for now, while waiting, tawagan ko muna yung owner and then mag-attend ako ng ibang patient. So, yun po. First, pain reliever, kapag nahihirapan maglakad. Pangalawa po is yung chondroitin and glucosamine naman. Yung pain reliever po kasi ma'am, it will only alleviate yung pain for a couple of days. Pero tatlo lang po ang management talaga dyan. Hindi po siya pinapalakad, dapat immobility. Tapos, dapat po, mag-weight loss din siya. Kasi factor din po yung timbang. Pag hindi po siya pwedeng tumaba tulad nung dati. Kasi kapag nangyari po yun, mas mahihirapan po yung buto niya na function well. Dysplasia naman din po, it happens commonly sa mga big dogs. Nag-print po ako ng copy ng x-ray. Tapos, bibigay ko po sa inyo ngayon, pati yung prescription. Ay, may kulang pa po pala. Later po, hintayin ko lang po yung result nung chem. Doon po natin pagbabasehan kung gaano katagal siya magtitik ng pain reliever. Ito po lang sinasabi kung kailangan na siyang tawag dito, i-put down. Actually ma'am, hindi pa naman po ako pumupunta sa ganong option sa ngayon. Kasi usually pagka pumupunta po tayo sa option of PTS, kapag ka nag-try na tayo, tapos the improvement or the quality of life ng animal is hindi na din maganda. So, dun po tayo nagde-decide na even after the management, hindi pa rin po umu-okay yung condition. That's the time na talagang hindi na natin papahabain yung pain nung nararamdaman na animal. Namin malaman to kasi ayaw namin na makikita na Yes, opo. yung treatment niya. Tapos, Tama. balik kami, tapos magsasuffer siya. Yung namin concern natin sa kanya. Pero ma'am, sa ngayon po, ang tingin ko magandang gawin is i-manage po muna natin yung condition. Tapos after the maintenance, let's say 1 and 2 months, if the condition is not improving, that's the time we decide if we won't prolong yung pain niya. Pero sa ngayon po, ang akin po ma'am, susubukan muna natin i-manage yan. Isusulat ko po lahat ng mga kailangan gawin doon sa prescription. Sa likod ko po ilalagay yung management na gagawin natin. So yun lang po, I still have 22 minutes po doon sa chem niya. Tapos balikan ko po kayo, tatawag po ako kapag may result na po yung chem niya. Okay po, Doc. Salamat. Alright, sige ma'am, pahintay lang po ha, medyo matagal lang po talaga yung machine sa chemistry. Sige po, thank you po. So 22 minutes pa tayo before matapos yung chem ni Freddy. Attend muna ako ng ibang patient. Kumusta po si Cody? Meron po ba tayong any news? Or Okay naman po siya, healthy po. maganda po siyang kumain. I-check ko din po siya. We will proceed na po sa vaccination po. Okay po, okay po. Alright, thank you po. Tawag po ulit ako. Thank you. Okay po, thank you po. It's okay. It's okay. Oy, sus. Huwag ka matakot. It's okay. It's okay.
Op, yeah. Ay, sus, makulit. Relax lang. Kabado siya sa hawak mo tol. Nung hindi mo na hinawakan, hindi na siya nag-react, no? So, yun guys, dumating na yung result ni Freddy. And it so happen, normal yung kanyang chem. Ibig sabihin yung kidney niya, yung kanyang liver and other organs and other parameters is normal. So, you can proceed with the management. I'm talking kanina dun sa owner. And then, share ko din sa inyo yung prescription. Tingnan natin kung paano yung ma-manage yung ganitong case. Grams lang kasi siya. 760. Pero tingnan mo yung kanyang sarcoptic mail. Ikaw na. Ay, teka. Ito na, mas madami yan. Ayun o, madami talaga. Ang ganda ng kuha mo, legit. Hindi siya nasa-zoom. Ang ganda. Ang kuha mo. Isang buwan pa lang? 1.5. Sa balat to? Tingnan mo, Jess, dali mo nga dito yan, baby na yan. Grabe naman. Kaya nga, paano Skin kung scrape to? i-treatment ko dyan? Oo. Hala. Siguro immune boosters muna tayo sa kanya. Tapos natural tayo. Magbibigay tayo sa kanya ng daily kakawate. Hindi naman sabay yun, pero daily sila magdidikdik ng kakawate. Tapos i-extract yung oil. Tapos araw-araw ipapahid sa katawan. Natural, walang problema kahit. 2 months, 2 weeks. Kahit maliit pa yun, pwede siya mag-ganun. Kasi lahat ng kapatid niya ganito. Siya yung pinaka-okay. Turuan mo sila na magdikdik ng kakawate, oil daily. Tapos magpapakulo sila ng kakawate, yun yung ipapangbanlaw pag naliligo siya. Kunyari, fresh yung kakwate. Didikdikin yung dahon, tapos yung oil, yun yung ibababad sa katawan. May ano siya no, auntie. Hi ma'am. Hello. Ma'am, meron na pong result yung comprehensive exam ni Freddy. Okay po. Opo, yun. Congratulations kasi everything is good sa kanya. The kidney and liver, everything is fine. Ay, good. Opo, so talagang wala naman po tayong problem sa katawan ni Freddy. It's just that the bone may problem tayo sa kanya. So, ngayon ma'am, gagawa ako ng prescription. There are 2 medicines lang na ibibigay. The anti-inflammatory or pain reliever. And then, yung magiging maintenance po niya, yung glucosamine chondroitin. It's gonna be a maintenance. Hanggat buhay po si Freddy, iinumin niya yun araw-araw po. Sa management po, isusulat natin yon para hindi po natin malilimutan. Pero para may overview kayo, basically, immobilization, we are not encouraging na maglakad masyado yung pasyente. Sa bahay lang, kung maaari po, sa loob lang ng bahay, huwag siyang patatakbuhin. Opo, hindi naman po nakakatakbo na dok eh. Yes po, and then yung pagtaas po sa hagdan, hindi rin po siya ganun ka-advisable. Opo, Opo. hindi na siya. Basically, that's the part of the immobilization. Pero yung pangalawa po, weight gain, hindi po siya pwede mag-gain ng sobrang weight para po hindi ma-burden yung kanyang pelvic bones, pati femur. Sige po. So far, hindi pa naman po suggested for for surgery. Kaya po management lang po talaga muna, and yung mangyayari po nito yung maintenance niya na daily. Sige po. Obserbahan po natin for 1 to 2 months. Kakamustahin ko siya dito. Tawag po kayo sa akin, balitaan niyo po kami para manonote ko po yung progression ng disease niya. Opo. Sige po, dok. Gawa na po ako ng reseta, tapos papupuntahin ko na po dyan sa inyo yung assistant po together with the bill. Opo, sige. Thank you, dok. Okay ma'am, salamat din po. Thank you. So guys, yun, nakausap ko na yung owner. Okay naman sa kanila. They were thinking about putting down kasi just to share sa inyo, yung owner kasi ni Freddy is American and Filipina. So si ma'am, yung asawa niya, yung kausap ko kanina, they were asking if talaga bang may pag-asa pa daw ba si Freddy gumaling. Sabi ko, ganito kasing case na mayroong osteoarthritis and hip dysplasia. Depende yung sa extent ng hip dysplasia. But for categorizing yung mga patients namin na for PTS or what we call put to sleep, usually, kino-consider namin talaga dito yung quality of life. So, hindi po basta-basta nagsasabi ang doktor na patutulugin. Yun po yun na titigil na natin yung buhay ng animal. But we are seriously considering if the quality of life of the animal is still there. Kung nakakakain ba siya, kung siya ba ay severe pain, kung na-manage pa ba yung condition or hindi na. But for the case of Freddy, etong ganitong condition kasi usually by management, gaya ng sabi ko kanina habang magkausap kami ni ma'am, through management, nakokontrol naman yung condition.
wag lang pong mag-progress ng masama at mahinder na yung mga bagay na normal na ginagawa ng dog. Doon tayo nagkakaproblema. Usually, nagde-decide tayo kung kaya pa bang i-pursue yung treatment or management, or we just suggest yung PTS. But luckily, the 11 years old Freddy is meron siyang magandang biochemistry result. Ibig sabihin normal yung kidney, yung liver, everything is normal. So, that's a good sign na ang dog is healthy. Nagkataon lang, it's just so happen na meron siyang problema sa buto niya. So guys, be aware kapag ang inyong mga aso ay merong pain na nararamdaman sa kanilang mga buto, it's best na pumunta kayo sa veterinarian para mapacheck up sila. And ma-discuss yung case nila just in case. So yun po, papakita ko naman sa inyo yung x-ray. So, nakagawa na ako ng prescription ko sa kanya. Ito na rin yung abstract, no, from dun sa clinic. A friend namin, Wags and Whiskers. So this is interpreted yung x-ray niya by Doc Hannah Olavides. And yun po, lateral shot and dorsoventral yung pinagawa natin. Papakita ko lang din sa inyo yung x-ray niya. So ayan yung itsura ng kanyang buto. Kung makikita ninyo, ito yung femoral head na sinasabi ko. So that's the femoral head. Ito naman yung pelvis niya. Ito yung pelvic. Sa acetabular notch na sinasabi ko, ito yon. Kung saan dyan nakapasok yung ulo ng femoral head. Ito pong butong tumahaba is the femur. Ngayon, as you can see, yung appearance ng femoral head niya is dapat bilog yan. But the itsura, marami ng osteophytes or irregularities dun sa appearance ng femoral head. So that's why it's diagnosed as osteoarthritis. So osteophytes is an abnormal growth doon sa buto. Imagine niyo, nagkikiskisan yan within the pelvis niya, napakasakit niyan. So that's why yung pagtayo, paggalaw, any kinds of mobility, masakit sa aso. And yung acetabular notch, ito yon, nagkaroon na ng narrowing. Kumbaga, hindi na niya ma-accommodate. Dapat kasi dyan ang itsura niya. Ito yung femoral head. Ganito yung itsura ng acetabular. Pag sinabi nating narrowing, ibig sabihin hindi na siya ganun kalalim. Nagganyan na siya, no? Kaya minsan may chances na lumabas yan. So yun naman ang basehan natin for the diagnosis of the hip dysplasia. Usually, ang management natin is we prevent yung further na mobilization. We try to para halimbawa nagkakaroon kasi po tayo ng muscle atrophy. That's what we call disuse atrophy pag hindi ginagalaw ang muscle. So we usually advise yung hydrotherapy kung saan nasa swimming pool, pag swimming pool magaan yung buto ng dogs. So pwede nilang igalaw yung kanilang mga muscles without having pressure doon sa buto. So hydrotherapy, I forgot to tell that to ma'am. Mamaya habol natin yun. Immobilization kapag nasa land, we can do hydrotherapy once a week para hindi nagkakaroon ng muscle atrophy or yung pagliit ng mga muscles na sa paa. And last but not the least is weight management. Hindi pwedeng tumaba ng matindi ang mga asong mayroong arthritis at mayroong hip dysplasia. Plus, in cases na sobra or evident yung pain na nararamdaman ng animal, nagbibigay tayo ng pain reliever. Aside from that, nagbibigay din po tayo ng supplement para sa kanilang buto. That is the chondroitin and glucosamine. Actually, for joints nila yun actually. So, supplement siya for the joints and the bones. So, nakakatulong ng malaki yan. It's gonna be for as long as Freddy is living, ganun na magiging case niya. But, guys, if you have patients na may tentative or posibleng ganitong case, it is not advisable for you to self-diagnose kasi hindi po talaga siya nada-diagnose by just listening to what I'm saying. O baka ganyan yung case, ganyan same pinapakita sa kinikwento ni Doc Cielo. Kailangan nyo pong pumunta sa veterinarian, kailangan ma-x-ray siya, kailangan ma-evaluate yan, kailangan ma-plano, kailangan ma-test siya for chemistry and all. So, it's really advisable for you to visit the veterinarian or your nearest veterinarian para ma-diagnose ng maayos ang inyong mga aso. So, yun lamang for this case. I hope meron kayo natutunan. Tandaan niyo, hindi lang most ng mga cases na nasa tao, meron din ang mga hayop. So, ngayon lang, marahil meron po sa inyo ang hindi pa nakakaparinig na meron din palang arthritis, meron din palang hip dysplasia sa mga aso. It's very common, especially sa mga malalaking aso.
Even maliliit, nagkakaroon din yan. So, it's just for awareness. I hope meron kayo natutunan in this video. And if this is happening or this may happen to your dog, kindly visit your nearest veterinarian for a checkup and matinding evaluation at examination. I hope you've learned something in this video. Gagawa pa tayo ng ibang mga content. Please comment down below kung meron kayong mga requests na topics that you would like me to discuss. I'll try to make it as much as I can kasi alam niyo naman, ang dami pa nakapilang patients ngayon. Having time lang to vlog. So, just comment down below. I'll try to make it. Naka-note down lahat ng mga ideas na yan. In the future, I'm gonna be making videos about it. Don't you worry. So, I hope you've learned something. Kung hindi ka pa nakasubscribe in my channel, please do subscribe here and ring the bell for notifications para alam mo ang update sa akin pag nag-upload ako ng panibagong video. I hope meron kayong natutunan and I hope i-share nyo to sa ibang fur parents. See you on my next video. Thank you!